Okay, good morning. So, ipakita ko po sa inyo itong Shindaiwa diesel engine generator natin na 25 kVA. Pero ang topic natin for today is how to operate. Kasi may mga kasama tayong nagtatanong kung paano ba ito i-operate. Ang Shindaiwa na ito is iba katumbas ng ibang mga genset natin na yung SDG25 ng Airman, saka yung Airman din na dalawang yung welding gen na to, saka welding gen, and then yung air compressor. Kasi yun po, isang toggle switch lang, then magi-increase na yung RPM. Dito po is medyo old school siya. Ginagamitan siya ng parang throttle type na cable, parang niro-rotate siya. So pakita ko. So anyway, to operate, first is to check for safety precaution. Check natin yung condition ng genset, meaning 360 walk around. Check natin kung may mga nakalagay dyan na hindi dapat. Parang sasakyan din po, mag-perform tayo ng 360 check. So itong botso, walang naka-cover. Normally kasi nilalagyan po namin yan ng cover. And then dito sa radiator, sa tubig, pwede nyo pong buksan dito. Yan po, oops, spillage means may tubig. Or dito po. Ito ang pinaka-importante bago po mag-start ng any machinery. So open yung engine compartment. Check diesel. Okay, full. Fuel. Okay. So yung tubig po is ito na. Dito na siya makikita. Okay yung radiator natin. And then ito po. Isa sa pinaka-importante sa lahat maliban sa tubig is yung langis. So yan po nakasalalay ang buhay ng makina natin. Lahat ng internal combustion po, make sure yan, na may sufficient engine oil, water, and fuel. Okay? So battery, okay naman po. Lahat, okay? Then, ito po yung lalagyan ng diesel. Then, punta na po tayo sa control panel niya. Okay? So, ito po ang control panel ng Shindaiwa DG250Mi. Okay? So, yung sinasabi ko po kanina, sa ibang mga genset, lalo na sa Airman, ito yung po yung on and off ng kanilang power. So, kung gusto na po nating palakasin yung RPM, ito po yung toggle switch. Pero dito po iba. Kita nyo po yan. Meron siyang accelerator throttle. Yan siyang throttle. Okay? So, first, check. All check lahat. Okay. Then, meron po itong heating. So normally 15 seconds po ang kinuha natin. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, and then check. Okay, so lalabas po dyan yung mga indications natin. Okay, then clear, start, clear. Okay, so makikita nyo po yung RPM nya. Idle RPM is nasa 900. Okay, or almost 980, 1,000. Okay, so nasa 1,000 po ang preset ng kanyang RPM. Okay, ito po yung kanyang ilaw. Yung battery low level, hindi po namin maalis kahit bago yung battery. So hinayaan na lang namin dyan. So ang first thing na gagawin po rito is ito, yung silinyador nya. So slowly turn counterclockwise. So habang tina-turn po ng clockwise, nakikita nyo po yung pag-angat ng RPM, pag-angat ng voltage, which is ito po, and then pag-angat ng amperage, ng kanyang frequency. Ito yung amperage. Okay, so kita nyo po yung 200 na yung voltahe natin. Okay, so nasa 220 na po siya. Pero yung frequency natin nasa 50 Hz pa. So more
input ng acceleration. Okay. Hanggang ma-reach natin yung 60 Hz. Karamihan po kasi ng appliances natin dito sa Pilipinas is 60 Hz. Pero yung mga bago pong lumalabas 50-60 na. Okay. So yun po yung 220. Ngayon po pag kulang or sobra, ito po yung switch niya. So okay. Pero pag sinagad, kahit isagad nyo po, pumupunta lang sa 230. Okay, so balik natin sa 220. 20 per line po yan. Okay. So pagdating po dyan, 220, 60 Hz. Pagdating natin konti. Okay. Up. Then ready na po tayo. Then that's the time na i-on na po natin tong circuit breaker. So mas recommended po na i-on muna rito bago ilipat sa pinaka fuse box doon. So mas magandang naka-stable na yung naka-stabilize yung kuryenteng galing dito bago pumunta sa bahay. So yung switch box po natin is pan pa rin yun, naka-cell ko para hindi po dire-diretso yung pasok niya sa bahay. Okay, so same thing po. Pag tapos na, switch na rin sa bahay back to cell ko, then ibababa na po natin ito. Okay, so meaning kinakat na natin yung switch, yung pasok ng kuryente papunta sa bahay. Nandito na lang siya sa genset. Okay, so pagbaba po ng accelerator, so kapag na-set pa na po pala natin, meron siyang hold. So i-lock natin siya. Yan, para kahit natutulog na tayo, hindi to bababa. Kasi normally pag lumuluma na po ito, dahil sa vibration ng makina, pwede po yung bumaba dahan-dahan. So bababa yung RPM, bababa yung voltage output, bababa yung frequency. So ito po yung kanyang safety lock. So release. Release na po natin. Okay. And then meron po itong dalawang way para ibaba yung RPM. Pwede nyo pong pindutin ito, mabilisan, or ibalik dahan-dahan. Ito po yung dahan-dahan na way, yung parang kung paano natin siya pinaangat. Okay. And then ang isang pinakamabilis naman po is ito. Yan. Pwede rin po ito kasi gamitin na parang kung gusto natin emergency na mabilis ang ibaba, pwede nyo pong pindutin ito, or yung emergency shut off. So sige nga, check ko nga po, parang hindi ko, ang alam ko po normally emergency shut off ito. I-check natin. Okay, so tama po, emergency shut off ito. Okay, so baba natin ulit. Okay, start. Hop. Start. Okay, so pag napindot po pala yung emergency shut off, kahit i-start mo kagad hindi siya i-start, kailangan ibalik mo siya sa i-reset mo siya. Okay, so ito po yung sinasabi ko kanina. Pag galing ka pa sa mataas na RPM at gusto mong mabilisang ibalik, pipindutin nyo po ito. Yan, bumabalik siya kaagad. Okay, so yan po ang operation ng Shindaiwa. Very kwan naman po siya, madali lang pag-aralan. Okay, then bumalik na siya sa normal kwan niya, settings niya. Okay, then stop. Okay, so yun po ang ating operation ng Shindaiwa DG250Mi diesel engine generator. And ito po ang kanyang details. Okay, salamat po.